Okay, tayo po ay tumayong lahat at basahin natin. Revelations 3 verse 7. And to the angel of the church of Philadelphia write the words of the Holy One, the true one, who has the key of David, who opens and no one will shut, who shuts and no one opens. I know your works. Behold, I have set before you an open door, and no one is able to shut. I know that you have but little power, and yet you have kept my word and have not denied my name. Behold, I will make those of the synagogue of Satan, who say that they are Jews and are not, but lie, behold, I will make them come and bow down before your feet, and they will learn that I have loved you, because you have kept my word about patient endurance. I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to try those who dwell on the earth. I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown. The one who conquers, I will make him a pillar in a temple of my God. Never shall go out of it, and I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down from my God out of heaven, and my own new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Tayo po ay nanalangin, Ama. Samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita dito sa church ng Philadelphia. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ikaw ang siyang magbigay sa amin ng wisdom, Lord God, as we go on in studying these words of yours. And I pray, God, that this give us a new hope, Lord God, as we endure, Lord, this life here on earth. Thank you, Lord, sa iyo po lamang ang papulit ko sa salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po tayong lahat. Okay, katulad po ng ibang mga napag-aralan natin na mga letters sa churches. Again, itong si Philadelphia is the same yung format na ginawa ni John, na nagsasalita si Jesus, sinasabihin niya that this is for the angel of that church, tapos bibigyan sila ng patunay or kung ano yung description ni Jesus patungkol sa kanya. Tapos, meron siyang i-commend niya yung church, then bibigyan niya sila ng promise or warning. The same format. Okay, ngayon tingnan natin, ano meron si Philadelphia? Okay, ano ang sinabi ni Jesus Christ patungkol sa church ng Philadelphia? Alam nyo, as we study the Book of Revelation, mas lalong magiging klaro sa inyo na ang Book of Revelation is not a chronological study. Hindi siya yung tipong parang chapter 1 muna, tapos chapter 2 and 3, tapos chapter 4 and 5, tapos chapter 6 and so on. Hindi ganun. If you would study the Revelation, kagaya nga nung ginawa ko sa inyo noon, sinimulan ko muna sa chapter 1 to introduce ano yung situation, ano yung gusto mangyari. Simple lang naman. Gusto lang ipakita ni God, ni Jesus Christ, that He is sovereign sa church at sa mundo. Ano man yung nangyayari, He is sovereign. That's it. Tapos, pumasok tayo sa chapter 2 and 3 na kinakausap naman ni Jesus yung church. Sa chapter 2 and 3, sa pakikipag-usap ni Jesus sa church, ipapakita lang dyan kung ano yung situation ng church at that time. Ng 7 churches. Naalala niyo sa introduction, di ba? Sabi ko sa inyo, it might be that these 7 churches is the 7 churches na talagang kailangan, or it might be, kung gumagamit ng numerology si John, it pertains to the completeness of the church. Whatever the reason of John is, ito yung sitwasyon ng 7 churches. Pagdating nyo yung chapter 4 and 5, papasok naman dyan yung glory ni God. So, parang kayo nanonood ng movie na yung unang senaryo, akala nyo yun yung simula, pero hindi nyo alam, sabay pala silang nangyayari. Halimbawa, habang nasa school si Sister Bitad at nagtatrabaho doon, anong ginagawa ni Paul? Natutulog sa bahay. Okay? Pero pwede ba yung makita ng isang tao lang ng sabay, kaagad? Unless pareho nakakamera siya. Pero kung hindi,
hindi, paano niya lang yung makikita kung pupuntahan niya muna si Sister Vita, tapos afterwards pupuntahan niya si Paul. Pwede niyang malaman na gano'n yung nangyari. Although may lapse doon sa time. Okay? Pero dito sa Revelation po, sabay ito, kung isipin nyo lang, gusto lang ipakita dito ni Jesus, ni God, that God is in control in everything. So yung Revelations 2 and 3, nangyayari ito yung current situation. Pagdating ng 4 and 5, si God still glorified. Okay? Pagdating ng chapter 6, makikita natin dyan yung mga plagues. Okay? Makikita natin dyan yung mga churches na pinahihirapan. This is also a symmetry or again, a way para ipakita, in parallel, para ipakita kung ano yung nangyayari sa church. Dito sa 2 and 3, ipinapakita lang dito yung side nila na sila ay pinapersecute, tinutokso, in-influensyahan ng wrong teachings. Okay? Tapos, pagdating nyo ng chapter 6, makikita nyo na yung church, hindi lang siya tinutokso, hindi lang siya pinapersecute. Nahihirapan din yung buong mundo. Okay? Pagdating nyo ng ibang chapter naman, pagdating ng 7, 8, onwards, makakita kayo doon yung trumpets, yung mangkok, yung bowls, ibubuhos, yung plagues ni God. Hindi ho yun ibang plagues. Those are the same as what is chapter 6 is talking about. And what chapter 2 and 3 is experiencing, yung churches is experiencing. Para maintindihan niyo yung Revelation. Kasi takot na takot tayo pag binabasa natin yung Revelation, walang poknan, pastor eh. Ito katatapos lang yung 7 na seals, tapos lalabas naman yung 7 trumpets, tapos yung 7 bowls naman. Nakakakilabot, may mga lumalabas pang mga dragon kung sa ano. So para maintindihan ninyo, this is the way of John's ingenuity sa kanyang paggawa ng kanyang literature na parallels yung mga nangyayaring yun. Pero isa lang yung kanyang point. God is sovereign with the church. Kaya nga dyan magsisimula din ngayon si Philadelphia. Tingnan nyo yung simula ni Philadelphia. Ang ganda ng ginawa ni God, nung sinabi ni Jesus dyan sa Philadelphia. Punta tayo ulit doon. Sabi dito, and to the angel of the church of Philadelphia write the words of the Holy One, the true One, who has the key of David. Una munang pinakita dyan, he is what? Si Jesus yan, di ba? Yung tinutukoy dyan. Agree? Na si Jesus yung tinutukoy dyan. The words of the Holy One. Si Jesus yun, tama? The words of the Holy One, the true One. Ano sabi? Who has the key of David? Ano yung key of David? Ano yung key of David? O sige. Ano yung sinabing, who opens and no one will shut? Who shuts and no one will open? Ano yun? Book of Life? Ha? Parang pinili niya? Ano ba? Actually, it is said in Isaiah chapter 22. Okay, punta tayo sa Isaiah chapter 22. I don't know if you already read yung scenario na yan. Isaiah chapter 22. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakagaling ni John na ginagamit niya yung mga nabasa niya, na pag-aralan niya from the Old Testament, nilalagay niya sa kanyang sulat para ipakita that God is sovereign over the church. Verse 22. 22 ng Isaiah. And I will place on his shoulder the key of the house of David. He shall open, and none shall shut, and he shall shut, and none shall open. Ano yan? Ngayon lang namin yan nabasa, Pastor. Okay, yan po ay may kinalaman kay Eliakim. Si Eliakim po ay isa sa mga pinoportray ng Isaiah. Okay? Na parang somewhat Messiah look-alike.
Okay. Ito, basahin natin verse 19. I will trust you from your office, and you will be pulled down from your station. In that day, I will call my servant Eliakim, the son of Hilkiah, and I will clothe him with your robe, and I will bind your sash on him, and will commit your authority to his hand, and he shall be father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. Hindi ba parang yung Messiah yung tinutukoy dyan? Pero si Eliakim yung binabanggit. Actually, nangyari yan talaga. Okay? That Eliakim became called by God para pangunahan yung Judah. Pero hindi to the sense na katulad nung pinoportray or gustong mangyari patungkol kay Jesus Christ. Kasi nung nagpaprophesy si God through Isaiah kay Eliakim, hindi alam nila na nung time na yun na nagpaprophesy si Isaiah about the Messiah. Puro ayan. Ang akala lang nila, si Eliakim yung gustong tukuyin ni God. Ang hindi nila alam na tinutukoy ni God na sinasabi ni Isaiah ay si Jesus. Okay? So, yung balik tayo sa Revelation. Okay? Sa Revelation chapter 3, verse 7. So, yung tinutukoy dyan ni John, or ni Jesus, through John, sabi ni Jesus daw, okay? The true one who has the key of David. So, iyan ang patunay na yung sinasabi ni Isaiah patungkol sa prophecy niya kay Eliakim. Natupad yun kanino? Kay Jesus. Bakit? Wala bang nakapasok sa Israel nung time ni Eliakim? Nung time ni Eliakim, wala. Pero afterwards, okay, ang Israel nasakop ng ano nangyari? Ng Babylon, di ba? Naparusahan sila, napasok sila ng Persia, ng Medo-Persia, ng Greeks, at ng last ng Romans. Okay? Pero, natapos ba doon ang istorya ng plan ni God? Hindi. Bakit? Dahil lumitaw si Jesus. At siya yung tinutukoy na may hawak ng key of David, of the house of David. Okay? So, ano ang gustong sabihin dito ni Jesus na para sa iyo, Philadelphia, ito ang sinasabi ko, ako, ang Holy One, ang True One, ang may hawak ng susi ng tahanan ni David, na walang pwedeng makapagbukas at walang pwedeng makapagsara. Anong ibig sabihin nun? Ha? Ibig sabihin, walang pwedeng makapasok, walang pwedeng makalabas. I will be the guard. I am the guard. Siya yung guardian. Siya yung harang. Hindi si San Pedro. Hindi si San Pedro. I'm the guardian. Okay? Kaya nga, ang ganda rin nung laging sinasabi ng mga metaphors ni Jesus Christ, di ba? I am the door. Di ba? Siya yung pinto. Saan? O saan yun daw, tapos, pagkatapos dun sa ship, di ba? Hindi raw makakapasok kung hindi dun sa tamang daan. Ako yung daan. Siya yung pintuan. Siya rin yung bantay. Di ba? This time, I am the one who holds the key. Walang pwedeng makapasok at makalabas sa bahay ng Israel, sa bahay ni David. Okay? Yung bahay ni David dito, it doesn't pertain to the ethnic Israel now anymore. Okay? Tandaan ninyo na hindi na ethnic Israel ang pinag-uusapan dito because Philadelphia is not Israelites. So, sinong bayan na ngayon yung tinutukoy? This is what? This is the biblical Israel na tinutukoy dito ni Jesus Christ. So, sabi niya dito, He was the key of David who opens and no one will shut, who shuts and no one will open. Okay? So, ibig sabihin, ngayon pa lang, sinisigurado na ni Jesus, Philadelphia, walang pwedeng makaano sa'yo.
Ano yung ano? Sa ating mga Pilipino, hindi madaling explain yung word na ano na yan. Pero kapag sinabing, walang mang-aano sa'yo, naiintindihan nyo na di ba? Di ba? Tapos kapag sinabi ka, nang-aano ka naiintindihan nyo pa rin. Di ba? Ang galing natin no? Ganyan kagaling ang Pinoy, ang mahiwagang salita, yung ano. Okay. Pero dito, sinabi ka agad ni Jesus sa kanya, Philadelphia, I hold the key. I'm the one who holds the key. No one will ever shut and no one will ever open unless it's me. Okay? So ano ang kanyang comment with the Philadelphia? Bakit kailangan niya sabihin yun with Philadelphia? Ito ang sabi dito, verse 8, I know your works. I know your works. Behold, I have set before you an open door. No one is able to shut. Okay? Huwag kang mag-alala. Binuksan ko yung pinto para sa iyo at walang pwedeng magsara nun. Ano ba ang gustong i-pertain kung bukas at sara? Ano sa tingin ninyo? Ano yung pinaproject ng door? Ano po? Okay, ano pa po? So, kung sinabi lang ni Jesus na bukas yung pintuan para sa iyo, walang pwedeng magsara niyan. Door. Ano ang sinasabi? Anong gusto ipakita ng door? Welcome. Isa na po yun, welcome. Ano pa? What does the door projects? Halimbawa sa bahay ninyo. Isipin nyo, ano ang pinto? Entrance. Ano pa bukod sa entrance? Very good. Your door is your first line of security. Swerte kayo kung may gate. Okay? Swerte kayo kung may gate. Pero tandaan nyo, ano yung tsura ng mga bahay sa Israel? Walang gate yung mga yan. Di ba? Walang gate ang mga bahay sa Israel. Nanonood ba kayo ng Flying House o Superbook? Ano yung tsura ng mga bahay sa kanila noon? Para lang silang cube. Okay? May pintuan. Tapos cube lang yan. Sa taas, pwede sila magkaroon ng parang terrace nila sa taas. Nagtatayo lang sila ng tent doon or ng tolda. Pero wala silang gate. So yung kanilang door, that is their way of security or defense. So, nung sinabi dito ni Jesus na huwag kang mag-alala, I am the one who holds the door. Okay? Isa doon, yung sinasabi nyo kanina na Jesus is the way, the truth, and the life, welcome siya. Pangalawa, secured siya. Why? Walang pwedeng makapasok unless papasukin ni Jesus. Bakit kailangan sabihin ni Jesus yun? Ano sa tingin niyo? Ano sa tingin niyo ang dahilan? Bakit kailangan sabihin ni Jesus yung kanyang security sa Philadelphia? Encouragement. Mahina. Bakit po mahina? Paano yung nasabing mahina? Very good. Actually, halimbawa kayo, bata kayo. Okay? Tapos, ang sabi ng nanay nyo, anak, doon ka lang sa bahay, ilak mo yung pinto. Bakit kailangan ilak yung pinto ng bata? Para hindi siya pasukin. Pangalawa, bata siya. Pag merong nakapasok, anong magagawa nun? Itali lang siya nun, wala na. Di ba? Kaya, kung sasabihin ni Jesus, huwag kang mag-alala, Philadelphia. Alam ko yung mga ginagawa mo. Alam ko na you have a little power. Naalala niyo ba yung Sardis? Ano meron ng Sardis? Ano meron ng Sardis? They have what? They have good reputation. Yung naalala niyo, sabi ko sa inyo, ano meron ng Sardis? Wala. Meron lang siya, reputation lang. Akala lang nila malakas. Akala lang nila buhay. Pero sa katotohanan, ano sabi ni Jesus sa kanila? You're dead. This time, itong si Philadelphia, alam ng lahat, mahina siya. He's the weakling among the churches. He's the weakling. Ano po? Dito po? Oo.
pinoportray po na si Jesus ang may hawak ng House of David. Walang pwedeng makapasok at walang pwedeng makasakit sa House of David. Yung House of David po, ang gustong ipakita dito na sila yung biblical Israel. Po? Isa yon. Pero gusto rin ipakita po dito na sila na po yung tukoy na House of David. Part sila. Sino yun? Yung church. Kasi, pansinin nyo to right now, pag sinabi yung Israel, lalo na sa mga evangelical, ang akala ng marami, still pa rin, ang Israel ay yung nandoon sa Middle East. Akala nila yung pa rin yung Israel na talagang hanggang ngayon ay mahal ng Diyos. Ang sabi ni Paul sa Romans chapter 10, meron pa rin remnants. Ano ibig sabihin na remnants? Tira-tirahan. Kumbaga sa kaping barako, latak. Alam niyo yung latak? Yung natitira doon sa ilalim. Okay? Yung nandoon daw sa Israel, sabi ni Paul, meron pa rin natitira doon, remnants. Pero hindi na sila yung Israel. Sino na? The church na. Kasi sila, yung remnants doon, ay part na ng church. Okay? So yung tinutukoy na House of David dito, sino? Yung church. Kaya nung sinabi na siya na may hawak ng susi ng tahanan ni David, ibig sabihin, may power si Jesus over the church. Walang pwedeng makaano sa church. Gets nyo? Na walang pwedeng makapanakit, walang pwedeng makapasok at lalabas sa church. Wala hanggat hindi niya hinahayaan or hindi niya inaalaw. Kaya nga gusto kong i-encourage ang bawat isa sa inyo, mga kapatid ko. Whatever happens to the church, God is in control. Okay? Lalo na kung sinabi niya sa Philadelphia, I know your works, you are of little power. Okay? Whatever happens to the church, tandaan nyo to the church, sagot yun ni Jesus. Ma-aksidente kayo, magkasakit kayo, maghirap kayo, matanggal kayo sa trabaho, o anuman ang mangyayari sa atin, God is in control. Yun yung gusto niya sabihin sa Philadelphia, sa kanila, lalo na kaunti lang yung kanilang lakas na natitira. They are the weakling among the 7 churches. Yung mga naunang church, talaga naman sinabi sa kanila, I know your works, ganito ka, ganito ka, ganito ka. Malalakas sila. Pero pagdating kay Philadelphia, sinabi sa kanya, mahina ka, Philadelphia. It might be, mahirap sila. Hindi kasing yaman. Sabi ko sa inyo, sa Sardis, sila ang nauna-unahang nag-produce ng golden coin. Samantala sa Philadelphia, walang ganon na nabanggit. Kasali sila sa NBA ngayon. Pero, nung time na yan, ang Philadelphia, mahina sila. Okay? Saan Philadelphia ngayon? Nasa US na. Eto, nasa Turkey pa. Di ba? Yung Philadelphia na yan, nasa Turkey yan. Pa? Hindi na. Wala nang Philadelphia sa Turkey. Wala na siya. Nasa US na. Nag-migrate. Okay, so ang sabi dito, I know your works, behold, I have set you before an open door, who is no one able to shut. I know that you have but little power, and yet you kept my word and have not denied my name. Philadelphian church is being persecuted. But what is good about this church is they never denied the Lord. They never give up their faith. Whatever circumstances happen to Philadelphia, they never give up their faith. Okay? So, ito yung magandang bagay kay Philadelphia. Yung kanyang weakness is His strength. Alam niyo yun? Na ang gandang tingnan, na yung kanyang kahinaan ang nakikita ni God. Dahil mahina siya, I am here ready to help you because you are weak.
Don't worry, my child, I'm here. Huwag kang mag-alala, anak. Hawak-hawak ko yung susi. Walang pwedeng makasakit sa'yo. Alam ko yung ginagawa mo. You love me. You never forsake me. You never abandon your faith. Don't worry, anak. Alam ko yun. Yung po bang sino po ba dito yung naranasan nyo na yung mga anak nyo nag-worry na? Exam na namin bukas, wala pa tayong pera. Naranasan nyo na ba yun? Diba? There are times. Ano sabi nyo? Tara anak, sabay-sabay na lang tayo, talon tayo sa ilog. Ganun ba? Sa inyo ba nakikita yung kawalan ng pag-asa? Hindi. Most of the time, especially the fathers will be the one to stand up, gagawa ng paraan, hahanap ng way kung paano masolusyonan. Pero bago pagawa ng paraan yan, ano sasabihin sa kanyang mga mahal sa buhay? Ano? Iiwanan lang basta-basta? Hindi. The father always gives the comfort first. Napapansin niyo ba yun? Ganun ba mga tatay sa inyo? Usually, the father what? Anong ginagawa? Kung hindi magkano tatay niya, dapat ganun sana. Okay. Pero anong ginagawa ng mga tatay? Huwag ka mag-alala, anak. Gagawa ng paraan si tatay. Tama? It should be. Tama? Ganun ba dapat? Sa inyo, yung nanay yan. Sa inyo, nanay, dapat yung tatay. Pag ganun yung tatay nyo, may problema kayo sa family. Di ba? The tatay should be the one na pinagmumulan nyo ng strength. Di ba? Kaya siya yung ulo ng tahanan. So tingnan natin. Anong sabi ni God, ni Jesus, sa church, sa Philadelphia? Huwag kang mag-alala, Philadelphia. Alam ko nangihina ka. Alam ko, konti lang, pero hindi mo ako iniwan, hindi ka nawala ng tiwala sa akin. Huwag kang mag-alala. Ano sabi sa verse 9? Behold. Ano sabi? I will make those of the synagogue of Satan who say they were Jews and are not, but lie. Ano daw gagawin niya? I will make them come and bow down before your feet, and they will learn that I have loved you. Wow! Sasabihin yan sa isang church na mahinang-mahina na, kamag-alala na, patutunayan ko sa kanilang lahat na mahal kita. Wow! What a hope na meron si Philadelphia, na binigay ni Philadelphia. There may be times na you are persecuted or running dry or experiencing such hard times. Don't give up your faith. Kamag-alala, sabi niya. I will show them that I love you. Isn't that enough? Pag sinabi ng tatay niyo, huwag kang mag-alala na hindi ka pababayaan ng tatay. Wow! Di ba? Kaya nga yung kambal ko nagagalit sa akin kapag hindi ko tinutupad yung promises ko. Di ba? Because when you say a promise to your child, aasahan niya yun. That is the kind of faith a child has. Sino yung nangangako? Sino yung nangangako? Si Jesus. Si Jesus yung nangangako. I will make them bow down and show them that I love you. So don't worry. Grabe yung sinabi sa kanila ni Jesus. Okay? Tapos ano pa? Because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming to the whole world. Okay, first thing na gusto kong makita ninyo, sabi dyan, the hour is coming. Para kanino? To the church lang? Sa church lang ba yung maghihirap? Church lang. Church lang ba? Whole world! Tingnan niyo yung katabi niyo. Nararanasan niyo maghirap? Tanong niyo.
Naranasan nyo? Ay, good luck, nasa world ka pa, dito ka pa, ay, wala ka pa sa ibang planeta. Kaya nga po, kalokohan, yung iniisip ng marami na makakaligtas tayo sa paghihirap. Kasi this time, this situation right now, simula pa nung time ng church, ay dumaranas na po ng kapighatian ang lahat. Okay? Huwag kayong mapraning. Naku, pastor, sunod-sunod na. Global warming, the big one, mga mangyayari, El Nino pa ngayon 2015. Ay, naku, hindi na po ngayon nangyari yan. Sumabog na po ang pinatubo 300 years ago. Wala pa sila Magellan dito, sumabog na po ang pinatubo noon. Ibig sabihin, nangyayari na po yan dati. Okay? Huwag kayo matakot kung halimbawa mo magkaroon, dumating man talaga yung the big one. Ang sabi tuwing kailan daw? Every 400 years. So, ibig sabihin, 400 years ago, nangyari rin. Hindi lang ngayon. Diba? Kung ano man po yung mangyari, don't worry because that were all prophesied beforehand. Even in times pa. Yun na Jesus Christ. Ng mga apostles. Ang hirap ng buhay. Mahirap na rin po buhay nila noon. Diba? Mahirap na rin po buhay nila noon. Magkaiba lang tayo ng concept ng kahirapan. Diba? Kasi kayo nasanay kayo na may kuryente. Nasanay kayo ngayon na nakaka-internet. Tanungin niyo yung mga nabuhay na noong 1950s and 1960s. Ang layo na nilalakad, di ba? Wala pang Uber. Wala pang Grab taxi noon. Sabi, ang jeep noon, iilan lang. 5 lang. Naabutan ko noong 1980s, 5 yung jeep. Ngayon, 12. Meron pang 14 akong nakikita sa Manila. 14 each, bawat jeep. Ganun kakahaba. Naabutan ko 5 noon sa Dampalit. Ang iikli lang. As in, yung jeep ng sundalo, nung araw, ino-convert lang talaga siya na magkaroon lang ng passenger sa likod. Kaya 5 lang siya. Noon pa mahirap ang buhay. Akala lang natin na mas mahirap ngayon. Noon pa, mahirap ang buhay. Magkakaiba lang tayo ng concept ng kahirapan. Hindi, pastor, kasi noon, magtanim ka lang dyan sa likod mo, mabubuhay ka na. O di magtanim kayo ngayon. Mabubuhay pa rin naman kayo. Design pa rin naman yung tanim, di ba? Design pa rin naman tayo ng gulay na kinakain noon. Hindi naman na-extinct yung mga gulay. Di ba? Nasanay lang tayo na konting ibot, bili tayo sa grocery. Nasanay lang tayo sa ganun. Pero noon pa, ganun na talaga. Mahirap na talaga ang buhay. Okay? So ngayon, yung persecution, noon pa rin naman nape-persecute. Okay? Kaya huwag kayong matakot kung meron mang dumarating ng mga kahirapan o naman yung nangyayari sa atin. Ang sabi ni Christ, siya yung may hawak ng keys, siya yung magkikip sa atin, tutulungan tayo to get over doon sa, ano daw sabi? I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to try those who dwell on the earth. I am coming soon. Kailan po magtatapos ang lahat ng yan? Pagdating ni Christ. Gusto nyo na matapos? Yun yung solusyon. Unless dumating si Christ, hindi mo matatapos yung kahirapan. Okay? Sabi dun sa kanta ng Apo, yung Blue Jeans, maghirap ka man daw sa pag-aaral, wala ka namang makukuhan trabaho. Sikap ka ng sikap, pero anong makikita mo? Okay? Actually, ang buhay talaga, hindi talaga natatapos yung hirap dyan. Kahit yung pinakamayaman, tanungin nyo, may problema pa rin sila. Hindi yung natatapos. Di ba? Kasi kung yung mayaman, kung nasolusyonan na sana yung kanilang problema, di sana tumigil na sila. Tumigil na ba? Hindi. Wala pong makukontento at walang makukompleto yung buhay hanggat hindi bumabalik ang Panginoong Hesus. Tandaan niyo yan. Nung nakapag-asawa kayo, akala niyo kompleto na? Ay, hindi. Anong hinihingi niyo naman? Anak. Nung nagkaanak kayo, ano naman? Ay, pampaaral naman, pastor. O, nung nakapag-tapos na, ano naman? O, pang-retirement naman.
Hindi mo matatapos yan. Walang katapusan yan hanggat hindi bumabalik si Christ. Okay? So yan yung tinatawag natin na indicative. Naalala nyo last week? Indicative. So ano naman ngayon yung imperative? What should we do? Yan na yung sinasabing fact. The fact is, hindi tayo pababayaan ni God. The fact is, siya ang may hawak ng lahat. So what should we do kung siya ang may hawak ng lahat? Ha? Ano po, Ate Flor? Ayan yung application. Hold fast what you have. Araw walang? So ano dapat natin gawin? We should stay. Magpakatatag. Hold fast. So anong ginagawa ng mga nagpapakatatag? Di ba? Kailangan nating mag-antay, kailangan nating magpakatatag. Tuloy ang buhay. Hello? Tuloy ang buhay. Sabi niyo sa katabi nga, tuloy ang buhay. At sabi ng verse 12, the one who conquers, I will make him pillar in the temple of my God. Never shall he go out of it, and I will write on him the name of my God and the name of city of my God, the New Jerusalem. Ibig sabihin, gusto lang sabihin yan, salvation. Di ba? Magiging parte ka ng tahanan ng Diyos. Hindi ka mawawala doon. Sino yun? Those who conquers. Sino yung mga who will conquer? Those who will hold fast. So, simple lang po yung ating application sa umagang ito. Whatever your situation is, it may be hard. It may be harder. Or it may be hardest. Yung situation nyo right now. Pero sabi dito ni Christ, siya yung may hawak ng susi. I will let you know, I will let them know that I have loved you. Okay? And I will keep you from all those trials that the whole world is suffering right now. Yun yung tatlong bagay na sinabi ni Christ. Ano yun? Hawak niya yung susi. Ano yung pangalawa? Patutunayan niya na mahal ka niya. Pangatlo, iingatan ka niya doon sa dinadanas ng buong mundo. So, ano dapat natin gawin? Stay. Hold on. Hold fast. Magpakatatag. Okay po? I hope that this gave you hope. I hope that the Philadelphian church, who is very weak, gave you hope. Kung anong gagawin ni God dun sa kanyang church na weak, na nag-stay, na nananatili. Okay? So tayo pong lahat ay tumayo, and let's thank the Lord about this message. Lord, thank you so much for the message to Philadelphia, the Philadelphian church. Though they are weak, Lord, still you love them, and you didn't let them go to the point of giving up. Though they are weak, still you are the God who helps them in every ways. Pinatunayan mo, Panginoon, na sinabi mo na ikaw ang may hawak ng susi ng tahanan ni David at walang pwedeng makaalis o makapasok nang hindi mo pinapahintulutan. Papatunayan mo rin, Panginoon, sa lahat na nakakakita sa Kanya na siya ay iyong minamahal, Panginoon. At siya ay yung gagabayan hanggang sa makatawid siya, Panginoon, doon sa trial na dinadanas ng buong mundo. I pray for this strength, Lord, help us. Whatever situation, my brethren and us, Lord God, right now is suffering. Whatever persecution, trials, Lord, that we may face, I pray for the strength that comes from you.
Help us, Lord God. Please, Lord, help us just like the Philadelphia church. Lord, you know how weak we are before you. Kaya nga kayo po tumulong sa aming Panginoon. Give us strength, Lord. And Lord, what we should do is to stay put, hold fast, Lord God, and be strong. Tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami, at kayo po ang siyang mauna sa aming Panginoon. Salamat po sa iyo, O Diyos. Ikaw po ang Diyos na magpapalakas, gagabay, at tutulong sa amin upang kami, Panginoon, ay makatawid, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat sa iyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.